Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang, We Will Always Be Together. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Ano ba naman? Sumumpa si Julian nang buksan niya ang box. Juan Carlos, kanina ka pa nakatanggap ng mga threats pero wala lang. Sigurado. Natapos si Matthew. Naniniwala akong definite ang hinahanap mong salita. No wonder sobrang rattled ni Ivana, sabi ni Julian. Kinikilabutan siya. Natagpuan mo lang siya at si Aiden, at ngayon ay pinadalhan ka ng mga masasamang tao ng mga banta ng kamatayan. Pinalaan kita na lumayo sa Lasso deal. Well, late na para mag-back out ngayon, nagkibit balikat si Juan Carlos. Tsaka, hindi gagawa ng kalokohan si Alexei. Gusto niya lang tayong takutin. The brothers knew he's talking horse shit, kaya tumango sila at hindi nagsalita. Ganun din, naisip ni Juan Carlos habang nakatingin sa labas ng bintana niya. Habang tumatagal siya sa bagay na iyon, lalo siyang hindi mapakali. Sinubukan niyang maliitin ang pagtakbo ni Ivana kay Ivanov para sa kapakanan nito, ngunit tama ang kanyang mga pinsan. Ang lahat ng mga banta na natamo niya sa nakaraan ay hindi malinaw na mga email at liham at maaaring isa o dalawang tawag sa telepono. Ang ilan ay mula sa mga taong alam niyang walang kakayahang sundin ang kanilang mga plano. Ngunit ito ang unang pagkakataon na ang sinumang napakalapit sa kanya ay nagpadala sa kanya ng isang bagay na tiyak, napakasama. Ang mga Ivanov ay hindi kailanman gumawa ng walang ginagawa na pagbabanta, na alam ni Juan Carlos. Ang mga truck ay isang pangunahing halimbawa, at hindi man lang sila binigyan ng babala para doon. Kaya para sabihing natatakot siya ay isang maliit na pahayag. Pero hindi niya hinayaang mangibabaw ang takot sa kanya. Kailangan niyang panatilihin itong magkasama para kay Ivana at sa kanilang anak. Ito ba ang lugar? Tanong ni Matthew, napatigil siya sa pag-iisip nang huminto sila sa labas ng bahay ni Ivana. Nakaparada na sa driveway si Jace, ang lalaking nakatalaga kay Ivana. Pagkaraan ng ilang sandali, dalawang iba pang mga kotse ang huminto sa likuran nila, at pinanood ni Juan Carlos ang kanyang head of security at ang kanyang team na nagdaraos ng isang impromptu na pagpupulong, malamang na isang briefing tungkol kay Ivana at sa kanyang anak. It's so, panimula ni Julian habang pinagmamasdan ng kanyang mga mata ang bungalow. Agad na humina ang boses niya nang makita ang babalang tingin sa mga mata ni Juan Carlos. Huwag kang magsalita. Ivana is crazy about her place, sabi niya habang tinutulak palabas ang sasakyan at naglakad paakyat sa maikling driveway. Ilang sandali siyang kasama ni Jace, tinatalakay ang seguridad ni Ivana sa mga susunod na linggo bago niya ibinigay ang box na may bullet kay James. Kailan niya ipinadala ito? Sa benefits, sagot ni Juan Carlos. Nakalapit siya kay Ivana. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nito, tama ba? Nabigo kang gawin ang iyong mga trabaho. Hindi pwede yon habang wala ako. Humihingi ako ng paumanhin, Mr. Jackson, napayuko si James. Ngunit hindi si Miss Gonzales ang aming assignment ngayong gabi. Simula ngayon, si Ivana na ang assignment mo araw-araw, sagot ni Juan Carlos. Hindi ako pwedeng may masugid na asong tulad ng mga Ivanov na lalapit sa kanya lalo na ngayong nasa picture si Aiden. Siyempre, tumango si James. Hindi na mauulit yon. Tingnan mo na hindi, tawag ni Juan Carlos sa balikat niya habang naglalakad papunta sa pintuan. Ilang minutong hindi sumasagot ang bell bago bumukas ang ilaw sa entrance hall. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto, at napuno ng malaking frame ni Brenda ang pintuan. Mr. Jackson.
Okay lang ba ang lahat? Wala si Ivana sa bahay. Humikab siya habang kinukusot ang mga mata niya at nilapit sa kanya ang pink na pantulog. Alam ko. Nasa kotse siya. Gusto mo bang pumasok? Tanong niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sure, sagot niya at sinundan siya sa kanyang kwarto, kung saan ginugol niya ng ilang minutong pagmasdan si Aiden na natutulog bago siya kumuha ng lakas ng loob para saluhin siya. Ang kanyang anak na lalaki ay nalilito ng kaunti habang siya ay namamalagi palapit sa kanyang dibdib, sinusubukang malagay sa komportableng posisyon, at sa loob ng ilang segundo ay muli siyang lumabas. Ang sarap niyang matulog, bulong ni Brenda. Kapag pinatulog mo siya sa gabi, parang ilaw siya. Tumango si Juan Carlos at hinalikan ang kanyang buhok, nilalanghap ang amoy ng kanyang baby, at parang natatakot siyang mangyari, ang pag-iisip na palayain si Aiden, ang pag-iisip na malayo sa kanya sa loob ng 3 linggo, ay nagdala sa kanya sa isang maliit na krisis. Nasaan ang kanyang passport at ang kay Ivana? Tanong niya agad na nagdesisyon. Kung hindi niya maipagpaliban ang kanyang biyahe, isasama niya sila. Ngayong hawak niya si Aiden sa kanyang mga braso, hindi na opsyon ang pagpapaalis sa kanya. Kailangan ko ang kanilang passports pareho. Napatulala si Yaya sa hiling nito at panay ang tingin nito sa kanya. Brenda, ikinaway ni Juan Carlos ang kanyang kamay sa harap ng kanyang mukha upang mawala siya sa kanyang pagkawalang sigla. Isasama ko si Ivana at ang aking anak sa biyahe bukas. Kailangan kong hanapin mo sa akin ang kanilang mga passports. Okay, pero parang wala si Aiden. Sagot niya, sa wakas, nasira ang lahat ng pag-asa niya. Kahit na sa lahat ng kanyang koneksyon, alam ni Juan Carlos na walang paraan na makakakuha siya ng mga emergency na passport sa magdamag, kaya't napabuntong hininga siya sa pagkatalo at niyakap ang kanyang anak ng mas malapit bago muling hinarap ang yaya. Kailangan kong kumuha ka ng ilang gamit at lock up ang bahay pagtapos na kayo. Si James at ang mga kasama niya ang maghahatid sa inyo sa penthouse. Sa palagay ko hindi magandang ideya iyon, sir, umiling si Brenda. Bakit hindi? Tanong ni Juan Carlos. Ito ang unang pagkakataon na magkasama kayo bilang isang pamilya ngayong gabi. Sa tingin ko kailangan mong mapag-isa ang tatlo. Ngumiti siya at lumingon sa kwarto ni Ivana para ayusin ang mga gamit ng anak. Bumalik si Juan Carlos sa sala at naupo sa couch, namangha na nasa labas pa rin si Aiden kahit ang daming nagkakagulo sa paligid. Eto na, nag-impake ako ng sapat na mga gamit sa loob ng 3 araw, kung sakaling manatili sila sa penthouse sa buong katapusan ng linggo. Nandoon din ang mga paboritong libro at laruan ni Aiden. Sabi ni Brenda nang bumalik siya na may dalang makulay na backpack na inaakala niyang pag-aari ng kanyang anak at isang weekender bag na maaaring kay Ivana lamang. Salamat, sabi ni Juan Carlos habang isinukbit ang backpack sa kanyang balikat at hinawakan ang travel bag sa kanyang libreng kamay. Magkakaroon ng security team na magbabantay sa lugar sa susunod na ilang linggo. Kaya huwag kang maalarma kapag may nakita kang sasakyan sa labas. Nasa panganib ba si Ivana, sir? Mukhang nag-aalala ngayon si Brenda. Hindi, umiling si Juan Carlos at binigyan siya ng pinaka-nakakapanatag niyang mga ngiti. Standard na bagay lang ito. Pinipilit ng aking mga magulang na magkaroon ng lahat ng seguridad na ito para kay Aiden. Tumango siya, ngunit ang maingat na tingin sa kanyang mga mata ay nagsabi sa kanya na hindi siya naniniwala sa isang salita na sinabi nito. Magandang gabi, tawag niya sa balikat habang papalabas. Huwag kalimutang i-lock ang door. Siyempre, Mr. Jackson. The moment na sumakay siya sa loob ng sasakyan, parehong hiniling ni Julian at Matthew na hawakan si Aiden. Pero pinigilan sila ni Juan Carlos, iginiit na natutulog ang kanyang anak at hindi dapat istorbohin. At least makikita natin siya. Tinanggal ni Julian ang seatbelt, tumalikod sa kinauupuan niya, at hinawakan ang malambot na kamay ni Aiden. Sigurado ka bang kay Ivana siya? Tanong ni Matthew habang nakatitig sa buong ulo ng pulang buhok kay Aiden bago niya pina-under ang sasakyan, at umalis na sila sa kinaroroonan ni Ivana. Hey, baby, ito ang paborito mong Tito Jules, sinubukan siyang gisingin ni Julian, at inalis ni Juan Carlos ang kamay niya.
Hayaan mo na si Cool Aiden, ungol ni Juan Carlos. Lumalaki na siyang bata. Kailangan niya ang lahat ng kanyang tulog. You are such a spoilsport, sinamaan siya ng tingin ni Matthew sa rearview mirror. Kapag may anak na ako, hindi kita hahayaang makipaglaro sa kanya. May 5 pa ako noon, ngumisi si Juan Carlos. Hindi ko na kailangang makipaglaro sa iyo. Makalipas ang 20 minuto ay nasa penthouse na sila sa Greenpoint. Dinala ni Dave at ng mga kasambahay si Ivana at ang kanyang anak sa loob habang ipinapaalam niya kina Matthew at Julian ang lahat ng kanyang natitirang mga reports at proposals at ang pangkalahatang pagpapatakbo ng kumpanya sa kanyang pagkawala. Kanina pa natin ito, paalala ni Matthew sa kanya. Oo, hindi ito ang unang pagkakataon namin sa upuan, dagdag ni Julian. Okay. Tingnan ko sa loob ng 3 linggo, sabi ni Juan Carlos. Hinawakan niya ang maruming sando, tinulak ang pinto at lumabas. Halos sa isang pag-iisip, bumalik siya sa magkapatid. Ingatan niyo sila kapag wala ako. Kung ano man ang kailangan nila. Duda ako na sasabihin sa atin ni Ivana ang kailangan niya, sabi ni Matthew. Alam ito ni Juan Carlos, syempre. She was fiercely independent and stubborn as fuck too. Bakit pa niya pipiliin na palakihin si Aiden ng mag-isa kung ito ay higit pa sa kakayahan na maglaan para sa kanila? Alam ko iyon, sabi niya. Pero bantayan mo pa rin sila para sa akin. Dahil doon, lumingon siya sa bahay upang simulan kung ano ang walang alinlangan na pinakamatagal at marahil ang pinakamaliwanag na gabi ng kanyang 30-year existence. Umupo si Ivana sa breakfast counter, nakatitig sa baby monitor na nasa harap niya at dumuduyan ng isang tasa ng tsaa sa kanyang mga kamay nang pumasok si Juan Carlos sa penthouse. Bakit hindi ka natutulog? Tanong niya habang isinara ang pinto sa likod niya at binuksan ang security system. Sabi ko kay Dave at sa mga housekeepers na tulungan kang manirahan sa gabi. Sinubukan nila, sagot niya, pero gusto kitang hintayin. Para makapag-usap tayo. Mukha siyang malinaw at kalmado, at labis na kinabahan si Juan Carlos. Ngayon na ba? Tanong niya sabay tingin sa orasan sa sala. 10:15 PM na at medyo late para sa seryosong chat. Oo, ngumiti si Ivana. Walang mas magandang oras kaysa sa kasalukuyan, tama ba? Kumuyong ang sikmura ni Juan Carlos at tumunog ang alarm bell sa kanyang ulo sa tono nito. Hindi niya ito gusto, at hindi niya gusto na nakikita itong masunurin. Nasaan ang kanyang sassy na princess, ang babaeng patuloy na pinipilit ang kanyang mga butones at sinubukan ang kanyang huling pagpupersige. Gusto niyang makita muli ang babaeng iyon. Nag-aatubili, tumawid siya sa silid at itinapon ang maruming shirt sa sopa bago niya hinila si Ivana pataas at niyakap ito. Ipinatong ang baba sa tuktok ng ulo nito habang hinigpitan niya ang pagkakayakap sa kanya. Marahil ay impulsive siya sa paghatid sa kanya lalo na't ito na ang huling gabing kasama niya ito saglit. Ang pagpapaalam sa kanya sa loob ng ilang oras ay magiging mas mahirap kaysa sa anumang nagawa niya sa kanyang buhay. Nagugutom ka ba? Tanong niya na pilit na inaantala ang chat nila kahit na hindi maiiwasan ang trip niya. Nakakatawa, gusto niya ang ganitong usapan. Nais niyang lumiwanag ang mga ito. Ngunit ngayon na sa wakas ay nangyayari na ito, at si Ivana ay tila napakatahimik at naghanda para dito, marahil ay masyadong handa, naisin ni Juan Carlos na ipagpaliban nila ito hanggang sa kanyang pagbabalik dahil ito ay tiyak na magiging pangit at brutal. Takot siya na sa oras na ilahad nila ang lahat sa bukas, wala nang natitira sa kanilang mga puso. Hindi ako nagugutom. Parang wala akong mapipigilan ngayong gabi, sabi ni Ivana. Pero hindi siya narinig ni Juan Carlos dahil pinakawalan na niya ito mula sa pagkakayakap niya at ngayon ay tumitingin sa refrigerator at kumukuha ng mga gulay at isang tray ng manok na naramdaman ng kanyang mayordomo o isa sa mga kasambahay na mag-defrost. Ipagluluto kita ng sopas, anunsyo nito habang nakatalikod sa kanya na may ngiti sa kaba. Matagal na siyang nagluto at malamang nakalawangin na siya. Pero, gusto niyang ipagluto si Ivana kahit minsan. Kung sinunod ni Ivanov ang kanyang pagbabanta, maaaring hindi na siya makakuha ng isa pang pagkakataon. Gusto mo ng sabaw ng manok, tama ba? Tanong ni Juan Carlos,
na naglabas ng mga kaldero at kutsilyo at isang chopping board mula sa mga cabinet. Dapat itong ayusin ang iyong tiyan. Medyo nasuka ka sa kotse. I'm sorry, bulong ni Ivana at tinitigan ang mga kamay niya sa kandungan niya. Okay lang, maglilinis ng sasakyan si Matthew. Hindi ako humihingi ng tawad para doon, umiling siya. Ibig sabihin, dapat, at hihingi ako ng tawad kay Matthew kapag nakita ko siya. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit ako nagsisisi ngayon. Kumunat ang noo ni Juan Carlos at nag-cross arms. Ano bang pinagsasabi mo? 2 taon na ang nakararaan, tumingala siya, nanginginig ang mga mata sa luha habang tinitigan siya nito sa kinatatayuan. Sorry kung hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol kay Aiden. Ikinalulungkot ko ang pagtakbo ko sa Blue Mountains kung saan dapat ako ay manatili at lumaban para sa ating pamilya. At ikinalulungkot ko ang pagbuo ng custody agreement nang wala ang iyong input. Kasalanan ko lahat, at alam ko yun, and I'm so sorry. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan sa kanya ng floor at hindi makapagsalita sa loob ng ilang minuto, at sumandal siya sa counter, kumukurap-kurap ang kanyang mga luha, ang nag-aapoy na sakit sa kanyang puso na mas malala kaysa sa anumang naramdaman niya. Huminga siya ng maraming mababaw na paghinga sa 1 minuto o 2 habang hinihintay niya ang mga katwiran nito. Ngunit hindi sila dumating. Inaasahan niya ang ilang pagsigaw at marahil ilang mga luha at maraming mga dahilan mula sa kanya. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang kanyang hilaw na katapatan at determinasyon na managot sa kanyang mga aksyon. Bakit? Tanong ni Juan Carlos nang akala niya ay nilunok na niya ang bukol sa lalamunan niya. Pero kahit papaano ay lumalabas pa rin ang boses niya na mas makapal pa sa gusto niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin noong nalaman mong buntis ka? Isang mahabang basag na buntong hininga ang pinakawalan ni Ivana habang papunta sa sink para banlawan ang kanyang mug. Hindi ko ginustong sirain ang buhay mo. Sisirain ang buhay ko. Paano? Umikot si Juan Carlos at tinitigan siya. Akala ko kasal ka na. Noong nagkita tayo, sinabi mo sa akin. Alam ko ang sinabi ko sa'yo, sigaw niya na ikinagulat nilang dalawa sa biglaang pagsiklab ng galit sa mga salita niya. Alam ko ang sinabi ko noong gabing iyon. Dahil alam niyang napakaraming oras ang nawala sa kanila dahil sa hindi pagkakaunawaan, isang bagay na madali sana nilang nalilinawan kung siya ay naging matapang at nakipagsapalaran, at humingi ng kalinawan sa halip na tumakbo sa likuran ng lampas, ay hindi nakikinig sa kanya. Pero kahit na gusto niyang sisihin si Ivana sa lahat, kailangan din niyang angkinin ang kanyang part. Kung hindi lang siya nagdamdam sa pagkuha bilang CEO, marahil ay hindi niya nasabi ang mga salitang lumikha ng lahat ng kalituhan na ito, at marahil ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Dumating ako para hanapin ka. May board meeting yata noong araw na iyon, at nakita kitang may kasamang babae na inaakala kong asawa mo. Sabi ko sa inyo ang tanging babae na nadala ko sa board meeting ay ang mommy ko. Daing ni Juan Carlos sa kanyang mga kamay. Nakatalikod pa rin si Ivana sa kanya, pero alam niyang umiiyak ito sa ingay ng mga maluha nitong buntong hininga. Alam ko na yan ngayon. Pero noon, hindi. At sa pagbabalik tanaw, dapat naglakas loob akong lumapit sa'yo at sabihin sa'yo. You're damn right you should have, umiling si Juan Carlos. Napakaraming oras ang nawala sa atin, princess, at para saan. Alam kong walang magbabago ito, lumingon siya, sa wakas, para tingnan siya. At hindi na nito maibabalik ang mga taon na nawala sa iyo kasama si Aiden, pero hindi ko siya inilihim sa iyo dahil sa mali siya. Akala ko talaga ginagawa ko ang pinakamabuti para sa ating lahat, at ayokong sirain ang buhay mo, Juan Carlos. Hindi ka nag-sign up para kay baby noong nag-hook up tayo. Pinili kong panatilihin si Aiden, at hindi ko nais na iupo sa iyo ang isang responsibilidad ng pagpapalaki ng isang batang hindi mo gusto. Paano mo naisip na hindi ko siya gusto? Ako ay nagkamali. Alam ko na iyon ngayon, ibinao ni Ivana ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay at napahikbi siya. Gustong-gusto ni Juan Carlos na maabot siya noon, na hawakan at sabihin sa kanya na magiging okay sila, gagawin nila ang lahat. Pero hindi lang 2 araw o 2 linggo o 2 buwan. 2 taon nang wala siya at ang kanyang anak.
Hindi niya alam kung paano niya ginugol ang huling 2 taon. Ngunit sila ang pinakamatagal at pinakamalungkot para sa kanya, at walang kahit isang araw na wala sa isip niya si Ivana. Namiss niya ito at hinanakit siya sa lahat ng nasa kanya. Ilang araw, kinasusuklaman niya ito. Ngunit sa lalim ng puot na iyon, minahal din siya nito. Ano ang nagbago? Bakit ka bumalik? Tanong niya habang binubuksan ang cooker at pinagmamasdan ang asul na apoy na bumubuhay sa ilalim ng brass stockpot. Namatay si Lola. Tumawid si Ivana sa kwarto at umupo ulit. At namiss kita. I know it's crazy, considering hindi kita kilala, pero namimiss kita sa bawat araw na wala ako. Namiss ko ang pagiging nasa iyong mga bisig. Namiss ko ang mga halik mo. At namiss ko kung gaano kaligtas at kapayapaan ang ipinadama mo sa akin noong gabing iyon. Hindi baliw, bulong niya, iyon lang talaga ang naramdaman ko. Namimiss kita sa bawat araw na wala ka. Namiss niya si Ivana hanggang sa kinasusuklaman niya ito. Namimiss niya ito hanggang sa minahal niya ito. Namiss niya ito hanggang sa naisip niya na ang pakiramdam ng pagkamis sa kanya ay magpapabaliw sa kanya. Nagpatuloy si Juan Carlos, hawak ang kanyang tingin. Oo nga, nung bumalik ka nagalit ako nung una, pero na-realize ko na gusto ko ng buhay kasama ka. Gusto kita sa buhay ko. Handa akong mag-commit sa'yo. Anong ibig sabihin nun? Tanong ni Ivana, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang ayaw mo na sa tayo? Hindi ko alam kung anong gusto ko ngayon, to be honest. Dumampot siya ng kutsilyo at galit na sinimulan ang pagputol ng mga piraso ng manok sa mas maliliit na piraso. Hindi ko nga alam kung may tayo na, Ivana. Sinabi ko sa iyo na tapusin mo ito sa abogado, ngunit patuloy siyang lumalabas sa lahat ng dako. Sinabi ko sa iyo na ang mga bulaklak ay kailangang huminto, ngunit bawat mapahamak na linggo ay isang fresh bouquet ang patuloy na lumalabas. Si Isaac ay isang mabuting kaibigan, at ngayong gabi ay hindi ko alam na makakasagabal ako sa kanya. Bulong ni Ivana, hawak ang ulo niya sa mga kamay niya. Alam niya kung saan siya nakatayo kasama ko. Sinabi ko sa kanya na in love ako sa'yo. You know what, hindi ko nga alam kung bakit ako nagpapaliwanag sa sarili ko. Bagay lang yan, ngumuso si Juan Carlos. You never do. Wow. Bulong ni Ivana. Alam ko sa ngayon baka hindi na, pero Juan Carlos, ako pa rin yung taong nakilala mo 2 years ago, and I know I made a great mistake, but I want you in my life. Gusto kita sa buhay ni Aiden, at maaari pa rin nating makuha ang buhay na naisip mo. Paano? Tanong ni Juan Carlos. Kapag hindi kita mapagkakatiwalaan. 2 taon, Ivana, hindi ito 2 araw o 2 linggo o 2 buwan. 2 taon ng mga alaala at mga milestone na nalampasan ko. Nabasag ang mukha ko sa mga dyaryo at magazine cover. Nagsagawa ako ng napakaraming interview sa TV, at alam mo kung saan ako hahanapin. May mga paraan para maabot ako. Sa tingin mo bakit ako bumalik? Sa tingin mo bakit ako nag-apply ng trabaho sa kumpanya mo kahit wala pa akong karanasan? Mahinang tanong niya. Dahil lumayo ako sa iyo hanggang sa hindi ko na kaya. Kahit na akala ko kasal ka na, gusto pa rin kita, at gusto kong makipagrelasyon ka kay Aiden. Gayunpaman, dumaan ka sa mga masalimuot na pasakit upang tayo ay mapaghiwalay, paalala niya. Ilang beses ko bang hiniling na makita ang mga litrato ni Aiden? Ilang beses ba akong nagmakaawa na makilala mo siya? Ngunit palagi mong tinanggihan ang aking mga kahilingan at tinanggihan ang aking mga pagtatangka. Sinabi mo ba sa iyong kaibigan na itago ang kanyang mga video? Sandaling nag-alinlangan si Ivana bago siya tumango. Hindi ko nais na malaman mo ang tungkol sa kanya mula sa isang blog. Hindi ka panipaniwala. Umiling si Juan Carlos at tumingin sa refrigerator para sa iba pang mga bagay na idadagdag sa sopas. Wala siyang sinusunod na anumang recipe kapag nagluto siya. Mahilig siyang mag-eksperimento, at sa ngayon, lahat ng kanyang mga eksperimento ay napatunayang big hit kasama sina Matthew at Julian. Sorry kung kaya kong bawiin lahat, gagawin ko. Maraming beses kong gustong sabihin sa iyo, ngunit hindi naging tama ang oras.
Paglingon muli sa kanya, nagpatuloy si Juan Carlos nang sigurado siyang makakapagsalita ito nang hindi nawawala ang kanyang sheet. Alam mo kung ano ang pinakamasama sa lahat, tinanong kita, at tiningnan mo ako ng diretso sa mata at sinabi mong hindi siya akin. Paano ka magsisinungaling ng ganyan ka straight face? Ano pa ba ang pinagsinungalingan mo? Paano ako dapat magtiwala sa'yo kahit hindi ko alam kung nagsasabi ka ba ng totoo o hindi? Nagalit ako, at sinabi ko ang unang bagay na naiisip ko para magalit sa iyo. Ang ingay ng kanilang anak na nagkakagulo sa kanyang silid ay kumaluskos sa monitor. Napatitig silang dalawa dito saglit, siguro dalawa bago nila narating ang iisang desisyon. Pupuntahan ko siya, sabi ni Ivana. Umiling si Juan Carlos. Hindi. Pupunta ako. Take over ang pagluluto. Isang bagay na malapit sa gulat ang kumislap sa mga mata ni Ivana sa kanyang mga sinabi. Ano? Tanong niya. Hindi ako nagluluto. Bumaba ang tingin niya at tumitig sa paa niya. Hindi ako marunong magluto. Ibig kong sabihin, maaari akong gumawa ng mga pangunahing bagay tulad ng toast at itlog at kanin. Iminumungkahi ko na matuto ka ng mabilis, tawag ni Juan Carlos sa kanyang balikat habang lumingon siya sa hagdan. Nagmamadaling umalis si Juan Carlos sa kusina at iwanan ang lahat ng tensyon na tuluyan niyang nakalimutan na ito ang unang totoong pagkikita nila ni Aiden. Ngayon, habang siya ay nakahover sa threshold, nababalisa sa labas ng kanyang katalinuhan, natanto niya kung gaano siya hindi handa para sa sandaling ito. Kaya't sa loob ng isang maikling minuto o dalawa, habang siya ay kumukuha ng lakas ng loob upang salubungin ang kanyang anak, si Juan Carlos ay napakasaya na tumayo lamang roon nang ang isang paa ay nasa pintuan at panuurin ang kanyang Aiden na nagdaldal palayo sa malambot na kamay sa kanyang mga kamay. Ngunit pagkatapos ay tumingala ang kanyang anak mula sa laruan at tinitigan siya gamit ang parehong denim blue na mata na pinagsaluhan nila, at lahat ng hangin ay umalis sa baga ni Juan Carlos. Hello! Sigaw ni Aiden sa kanyang baby voice at iwinagayway ang kanyang maliit na kamay sa kanyang direksyon. Napatayo si Juan Carlos bilang pag-ibig, hindi katulad ng anumang nakilala niya, na puno ang kanyang puso hanggang sa labi, na naging mahina, at iniisip niya kung posible bang umibig ng 2 beses sa parehong tao, lalo na sa isang napakaliit. Hi, ngumiti siya, itinutulak siya ng kanyang rubbery na paapasulong at papasok sa silid, mas lumalakas ang tibok ng puso niya habang papalapit siya sa batang lalaki na may kulay apoy na buhok. Ano ang iyong pangalan? Tanong ni Juan Carlos habang nakayuko sa sahig at nakapatong ang mga braso sa ibabaw ng crib, nanlalabo ang kanyang paningin sa kanyang mga luha. Aiden, sagot ng kanyang anak. Napakasaya na sa wakas ay nakilala kita. Aiden, kinuha niya ang maliit niyang kamay at hinawakan ito sa malaking kamay niya. Ako ang daddy mo. Daddy, sabi ni Aiden habang inaagaw ang kamay niya at itinaas sa ere ang laruan niya. Maluha-luhang tumawa si Juan Carlos na lubos na kinilig sa tunog ng salita nang kumawala ito sa labi ng kanyang anak. Oo, ako ang daddy mo. Pwede mo akong tawaging dad o daddy. Daddy. Humalakhak si Aiden, pinakislap ang maliit na dimple na ibinahagi niya sa kanyang ina, at muling sumabog ang puso ni Juan Carlos. Iyon lang daw ang namana niya sa kanya. Ilabas na kita dyan, sabi niya habang tumayo at inabot ang loob ng higaan, pero agad na napaluha si Aiden at napasigaw ang maliit niyang baga sa sandaling binuhat siya. Hey, cool Aiden. Hinalikan ni Juan Carlos ang buhok niya para pakalmahin siya. Okay lang. Hindi kailangang matakot. Ako ang daddy mo, at nandito si mommy. Tumulo ang malalaking matabang luha sa malarosas na pisngi ng kanyang anak habang siya ay patuloy na sumisigaw. Mommy, pinunasan sila ni Juan Carlos ng tissue at sinubukang himukin siya ng ilong, ngunit mariin niyang itinulak ang kamay niya, sumisigaw ng madugong pagpatay sa itaas ng kanyang mga baga. Hanapin natin si mommy, okay. Nasa baba siya. Sinubukan niyang pakalmahin siya, ngunit wala si Aiden ito. Nadapa si Ivana pagkaraan ng ilang segundo. Aiden, baby nandito na ako. Hindi na kailangang umiyak. Ito ang daddy mo. Ang kanilang anak na lalaki ay huminto sa kanyang nagdadalamhating iyak ng sapat na mahabang oras upang ihagis ang sarili sa kanyang mga bisig.
Mabilis niya itong hinawakan at ibinagsak sa kanyang dibdib, at sa loob ng ilang segundo, tumahimik siya. Okay lang baby. Nandito na si mommy pati si daddy. Andito na kaming dalawa. Kamustahin mo si daddy. Inilahad ni Juan Carlos ang kanyang kamay, at hinawakan ni Aiden ang kanyang hinlalaki at hinila at pinaikot habang siya ay tuwang-tuwa, masaya na nasa mga bisig ni Ivana ngayon. Wow! Umiti si Juan Carlos, lubos na nabigla sa kanya at nagulat siya na may mahigpit na pagkakahawak sa isang taong napakaliit. Pwede ko ba siyang hawakan? Tanong niya at saglit na nag-alinlangan si Ivana bago siya iniabot. Hey cool Aiden, gusto mo ba ang bago mong kwarto? Tumango siya at niyakap siya palapit sa kanya, pero parang ayaw ni Aiden na yakapin siya ng mahigpit. Hindi sa kanya, at least. Namilipit siya at naluluhan na naman. Mabilis na pumasok si Ivana at ilang saglit na pinapakalma siya. Sorry hindi siya sanay sa mga estranghero, sabi niya habang tinatalbog siya sa kanyang balakang. Sa sandaling marinig niya ang kanyang mga salita na sinadya upang tiyakin sa kanya na ang kanyang anak ay hindi galit sa kanya at siya ay natakot lamang dahil siya ay isang bagong mukha sa kanyang maliit na mundo, isang bagay na madilim na pumukaw sa buhay sa puso ni Juan Carlos, at ang pulang init na galit ay pumipintig sa kanyang mga ugat, nagbabantang sakupin siya ng tuluyan. Hindi ako estranghero. Ako ang kanyang ama. Sinimangutan niya ito, lahat ng galit na ipinangako niya sa sarili ay itatago niya sa kanyang sarili. Hinaan mo ang boses mo. Sabi ni Ivana, tinatakot mo siya. I'm sorry baby. It's okay. Medyo masama ang loob ni daddy ngayon, pero hindi sa'yo. Tinapik niya ang ulo niya at hinalikan sa pisngi. Oo, nagsorry siya at nasaktan at umibig. Pero galit din siya. Napakaraming emosyon sa isang pagkakataon para mahawakan ng isang lalaki, at habang tumatagal siya sa silid, mas nagkakaroon siya ng panganib na madulas sa bulag na galit. Mommy, umiiyak na sabi ni Aiden, na pinutol ang malungkot niyang pag-iisip. Okay, baby, ngumiti si Ivana at umupo sa rocking chair at ipinatong ang anak nila malapit sa dibdib nito para alagaan siya. Habang pinagmamasdan niya ang mapayapang sandali sa pagitan ng mag-ina, si Juan Carlos ay napuno ng pagmamahal na napakatindi na akala niya ay bibigay na ang kanyang puso sa kanya anumang segundo ngayon. Pareho silang maganda at masaya, hindi nila namamalayan ang kanyang tingin sa kanila. Tumunog ang kanyang telepono sa kanyang bulsa, at nag-aatubili niyang itinaboy ang kanyang sarili mula sa kanyang pamilya nang ilabas niya ito. Bakas sa kanyang mga mata ang pagsisisi at kalungkutan habang iniisip kung ilang sandali na ang nalampasan niya. Tinanggihan niya ang tawag nang makita niyang ang kanyang ama yon. Naisip niya na sinabihan siya ni James sa banta ni Ivanov, at gusto ni Juan Carlos Sr. na pagalitan siya dahil sa kanyang kawalang ingat. Lumabas siya ng nursery para tingnan ang pagkain. Sumalubong agad sa kanya ang amoy ng chicken soup na umaagos sa kwarto pagkababa niya ng hagdan. Ang kanyang tiyan ay umungol ng malakas, na nagpapaalala sa kanya na siya ay gutom na gutom. Ang huling pagkain niya ay bandang lunch. Inayos niya ang mesa, nagsindi ng kandila at naglagay ng malambot na background music, umaasa na maililigtas pa rin ang huling gabi nila ni Ivana kahit papaano. At dito na po, nagtatapos ang part 58 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.